dating presidente na kilalang kilala bilang Tatay Digong, ang Duterte na nakita ng tarot na talagang magbibigay ng isang history, tatatak sa history ng Pilipinas. Ito po ngayon ang ating update. Ito po ay mga request ha. Ipakita mo sa akin tarot kung ano ang mangyayari sa ating dating presidente Digong alias Digong, at kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. Ayan po ha. Iriri siya ay ano ko na lang po. Ayan. Ito po. Yan. Tandaan nyo po, ito po ay tarot lamang for entertainment. Hello guys! Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel para updated po kayo sa bagong upload ko. Salamat po. Thank you! News. Ang pagbasa ko po ng tarot, kay baliktad po, kay hindi. Pagtunay po kayong psychic, ito po ay mababasa. Ito po ang ibig sabihin ng pagkabaliktad po nito. Ito po ay ang kondisyon. Kaya po nakabaliktad ito. Ito po ay ang pag-asa na inilalaban pa po. Ibig sabihin po, hanggang ngayon po, inilalaban pa ang pag-asa na makabalik po ang ating dating presidente. Ayan po, nakabaliktad po, inilalaban pa po. At nakita naman po natin, babae ang lumalaban. May infinity. So, alam na natin, binalaban siya ng kanyang anak, ng ating vice president, at nagsisignifies din po ito ng inang bayan. Ayan po. Ibig sabihin, nandun pa rin po siya. Nakita niyo po ito. Siya po ito, ang ating dating presidente. Makikita niyo po na napakatatag niya. At maniwala kayo sa hindi, dito po sa tarot na ito, magkakaroon po ng maraming parang kumbaga tinatanggalan siya ng power, kusang bumabalik ang power by means of loving. Ibig sabihin po dito nakakamtan ng ating dating presidente ang katarungan sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kaya ayun, mayroon po siyang hawak. Ito ay hawak ng pag-asa. At yung munting mundo, ito yung bansa natin. So makikita nyo po rito, ang liit lang po ng bola, pero ito po ay gold. Nagsisignifies po ito ng isang malawakang pagmamahal na magmumula dito sa sinasabing katatagan niya na magbibigay ng lakas ng loob para ibalik sa kanya ang kapangyarihan. So malawak yun. Maaring yun ay nakuha niya at na-captured niya po. Maaring ito ang ibig sabihin nito, na-captured ng ating dating presidente ang pagmamahal ng masa. Na pinipilit na tanggalin sa kanya. Ito yung mga taong binigyan niya ng tulong. Ito yung mga tao na iniangat niya, hindi lang po sa politika, pati sa financial matter. Itong mga taong ito ay muling magbabalik para po siya ay parangalan at mahalin kung sino man po ito. Mga nagtalikod sa kanya, mga bumaliktad sa kanya, muli pong magbabalik. Ito po ang ibig sabihin. Muling magbabalik sa ating dating presidente ang mga taong dati niyang natulungan na kumaliwa sa kanya dati o tumalikod. Ngayon po, ito po ay magaganap. Ang muling pagbabalik ng mga tao na nagpakita sa kanya noon ng pagbaliktad, ngayon po ay muling magbabalik at
magmamahal po sa kanya. Isang kawani ng kanyang anong tawag dito, samahan o politika o ano paman ang nagtatraidor at whistleblower, parang ganon. Ito po ang ibig sabihin nun. So mag-ingat po ang lahat ng Duterte family, kasi may isa pong lumalabas dito na nasa loob din po ng inyong nasasakupan ang whistleblower or parang naglalabas ng mga impormasyon. Ito po. Yan. Ako po yung nagbabasa lang ng tarot. Pero, wag po kayo mag-alala. Kasi, dito ay ang muling pagsikat at pagbango ng mga pangalan at apelido ng mga Duterte. Ilalaban po sila ng bansang Pilipinas at ng mamamayan all over the world. Dahil dalawa sa anak ng ating dating presidente ay tatakbo sa pinakamatataas na posisyon ng politika ng Pilipinas, at ito po ay taong bayan ang maglalagay. Tandaan niyo po yung prediction na ito. Maging ang isang sitwasyon ay hindi makakapigil dahil ibabind o parang mag-asawa na pagsasamahin ang puwersa ng mamamayan at ng pagiging makabayan talaga. Lalabas ang pagmamahal ng tao sa kanila. Hindi lang sa politika, kung hindi sa legacy na sinasabi. Wow! Ako po yung nagbabasa lang ng tarot, ha? Ayan po. Ayan. Kaya huwag niyong pansinin kay baliktad o hindi. Basta ang mahalaga, ang magaling na psychic po, wala iyan sa posisyon. Wala iyan sa baliktad o pag ganon. Dahil ang psychic nagsasabi ng totoo. Nakita niyo ho ito? May isang bansa ho ito, nagsisignify so ito ng isang bansa na gumagawa ng isang malawakang tulong. Isang bansa na lalabas po na tutulong upang ang ating dating Pangulong Roa Duterte ay magkaroon ng tamang hustisya. Isang bansa, malaking bansa. Huwag matakot. Ito ay yung pamilya ni dating presidente. Ito ay natatakot kung ano ang kalalabasan. Actually, maganda ang kalalabasan. Sabi ko nga sa inyo baka maging bayani pa ang ating dating presidente. My gosh. Malapit na po ang pagdidiwang ng Pilipinas. Isang perma na lang po ang hinahanap. Makakalabas ang ating dating presidente. Sabi ko nga po sa inyo, yung pirmang iyan ay napakahalaga kung kanino man ho yung pirmang iyan. Ito po ay tagumpay. Mararamdaman po natin ang tagumpay. Kaya lang po sana bilisan. Kasi po, itong tagumpay na ito ay kinakailangang buhay na maiuwi ang ating dating presidente. Kasi po dito, lumalabas na ang kanyang karamdaman ay nagpapahirap sa kanya. So, ito po ang karamdaman po ng ating dating presidente ay nagpapahirap sa kanya. So, kailangan po siyang maiuwi agad at sana naririnig tayo ng kung sino man yung dapat daw hong pumirma. May perma lang kung kailangan. Yun ang sinasabi dito. Para mailabas ang ating dating presidente, hindi ko alam po kung ano yun, basta ako nagbabasa lang ng tarot.
ito ay maglilikha kasi kapag ang ating dating presidente po, ayan po, ay nawala, knock on wood, kasi po ay may nakita po ako dito na pagdurusa ng kanyang karamdaman. Pag ito po ay nawala, ito po ay magsisilbing pagbagsak ng isang pamumuno ng buong angkan ng namumunong yun, kung sino man po siya. Kaya sana po ay magkatulong-tulungan na maibalik ang ating presidente ng buhay. Actually, for the first time in the history, nakalagay dito, ng isang ICC. Ayan. Bakit po sinabi kong ICC? Isang malaking pundasyon, asosasyon. Pundasyon. Itong, nakita nyo naman, may malaking tower. Nagsisignifies ito ng ICC. At nakikita nyo, ang dalawang tao. Dalawang tao pa lang ho ang lumalaban. Ang ina ay ang anak na babae at ito po ay kaya nakaganyan po siya na pula. Ayan, pula. Kahit mahaba, dalawa po yan, nagsisignifies po siya ng isang lalaki at saka isang babae. Kahit po yan, ang picture niyan ay mahaba ang buhok or hindi. Ito po ay nasa pagbasa. Ang ibig sabihin po nito ay lumalaban talaga. At maniwala ho kayo, 1, 2, 3, 4. 4 na voluntaryo na namumuno sa ICC, hindi ko alam kung sino po ito kasi matataas, ay bumibilib. At nagtataka. At sa ngayon, sila man ay hindi makagalaw dahil natatakot sila sa impact ng reaksyon ng mamamayan. Kaya, lumalabas po rito na maaari tayong magdiwang. Maaari pa lang kasi pinag-aaralan pa. Kasi mayroon pang ang kailangan pong isa lang perma. Okay na, wash ang lahat ng problema ng ating dating presidente. Wow. Sa kaguluhan hong ito ng ating na nangyayari sa ating dating presidente, tapos sa mga kaso-kaso, may isang tao na lihim na ayaw talaga pong makawala ang ating dating presidente. Kaya lahat ginagawa niya, may mga patalim. Naku, sino ito? Pero, I doubt it kung sino man ho kayo. Wala ho kung minimension na pangalan kung sino ka man na ito ayaw na ayaw niyang makawala ang ating dating presidente. Sorry to say, mukha pong magiging bigo ang inyong kagustuhan dahil magjo-join po ang ibang bansa. At mukhang maiipit ang malalaking may concern doon sa kaso ni Tatay Digong na tinatawag natin sa ating bansa. Mukha pong mag-giveaway sila. So, kung ako sa kanya, kung sino man tong tao na to, isang taong to na ay talagang mapakawalan ng ICC, ang ating dating president, wag na lang siyang mag-oppose. Makitulong na rin siya. Kasi ito, lantarang. Ito po ay lantaran at voluntaryong pagdating ng tulong at pag-asa sa ating dating presidente ng Pilipinas. Ibig sabihin po, maraming bansa, maraming presidente ang tutulong sa ating dating presidente. Lalo na po, at lumabas dito na may bagong pag-asa.